Binara ni Senator Erwin Tulfo ito pong mga hindi matanggap ang nangyari kahapon sa pangunguna nitong si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kasama niya dyan, syempre, na tumututol yung kanyang kamusta na, yung kanyang kapatid, na si Miss Kamusta, na si Senator Pia Cayetano, at saka yung nanay ng kinasuhan din po ng ating gobyerno ngayon na si Leandro Lebiste. Pero hindi natin pag-uusapan niyang kaso, ito pong si Loren Legarda, no? Sinasabi kasi nilang illegal daw po ang ginawang kudita ng ngayon ay majority diyan po sa Senado para po ibakante ang lahat ng mga posisyon sa Senado including the Senate presidency. Pero alam po ninyo mga tol, meron namang pinaghugutang legal na basihan or jurisprudence at precedents. Ito pong majority sa ngayon. Yan po ay natalakay na natin kanina at sa mga nakalipas na live stream natin, yung jurisprudence o desisyon noong 1949 patungkol sa dalawang paksyon na naglaban sa pagkapangulo ng Senado na sina dating Senate President Abelino at ang naging acting Senate President noon na si Cuenco. Natalo po si Abelino sapagkat kinatigan ng Korte Suprema na tama ang kanilang pagpapatuloy ng sesyon dahil may quorum sila na 12. At marami ngayong mga pagtatanong tungkol po dyan. Kine-question ang legality po nito, pero hindi po natin dapat kalimutan na sa bawat aksyon ng ating gobyerno, including the Senate of the Philippines, there is always a presumption of regularity in the performance of their mandate. Kaya kung tinitingnan ngayon ng kampo ni Alan Peter Cayetano na illegal yan, ang presumption, legal yan sa mata po ng mga kasalukuyang namumuno at even ng publiko. Kung gusto niya talagang questionin yan, ang gagawin niya, pumunta siya sa Korte Suprema. Hindi niya pwedeng igiit ngayon na siya pa rin ang Senate President. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating usapin tungkol sa bagay na yan at yung naging interview kay Senator Erwin Tulfo kung saan binanatan niya itong mga individual na atin pong binabanggit, ay ito muna balikan natin sina Alan Peter Cayetano sa kanilang mga posisyon kaugnay ng kudita kahapon sa Senado. Sabi ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, this is illegal kudita na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Kinwestiyon naman ni Pia Cayetano yung numero. Sabi ni Pia Cayetano, when 12 senators convened and purportedly held session, how can that be valid? 12 is not 13. Alam mo ng grade 1 student yan. Siyempre, sumagot dyan, ito pong si Senator Tito Soto. When does 13 become 12? It's when 24 becomes 22. No? Kaya sa pagpapaliwanag ni Senator Tito Soto, sapat ang 12 na bilang para magkaroon po ng quorum. At katulad po ng binanggit natin kanina, merong presidents or mga pangyayari na even itong si Pia Cayetano ay present nung 12 po ang senador na present para magkaroon ng quorum sometime in May 2015 po yan. At marami pa pong circumstances na 12 ang senador na present para po magkaroon ng quorum. Si Senador Loren Legarda, ang dating Senate President pro tempore na ngayon ay hinahawakan na ng ating acting Senate President and Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, na sa mga oras na ito merong press conference na ginagawa, pero mamaya na po natin papanoorin yung replay at re-reactionan. Basahin ko lamang din muna sa inyo yung pagmamagaling ngayon nitong si Loren Legarda na hindi niya nagamit noong May 26, 2026. Bago ko balikan yung pangyayari na yon nung May 26, basahin ko muna ito pong pinupunto dito nitong si Loren Legarda. Sabi ni Loren Legarda, under Article 6, Section 16, Paragraph 1 of the 1987 Constitution, the Senate shall elect its president by a majority vote of all its respective members. No question about it, mga tol. No? Hindi po yan tanong ngayon. Kasi wala naman pong inihalal na Senate President. Ang meron po is acting Senate President.
Bakit walang inihalal na Senate President kahapon? Kasi maliwanag nga yung teksto ng konstitusyon. Kinakailangan ang 13 senador as majority para maghalal ng Senate President, no? Since the Senate is composed of 24 senators, that majority is 13. By the fact that the senators present did not have 13 votes, they could not validly elect a Senate President or authorize any senator to act as Senate President. Misleading ito pong sinasabi dito nitong si Loren Legarda, mga tol Dahil alam naman natin na hindi po nagtalaga ng Senate President kahapon. Wala pong eleksyon na nangyari para sa Senate Presidency. Ang meron, Senate President pro tempore and now acting as Senate President. Hindi ko natatapusin ang pahayag na yan ni Loren Legarda. Gusto ko lamang bigyan ng punto na sila ngayon yung tatlong maingay, sa ngayon ay minority na sinasabing illegal daw po ang ginawa ng majority sa ngayon. At lahat ng mga abogado, maliban sa mga DDS, sinasabi ang presumption of regularity principle. No? Partikular, ang pahayag ni Attorney Edward Chico sa video na pinanood ko sa inyo kanina yata, ano? Tapos sa pahayag ng Abogada ng Bayan Facebook page, sa pahayag ni Nadine Mel Santamaria and so many other lawyers, no, na iisa lamang talaga ang kanilang direksyon na tinatahak. There is always a presumption of regularity in the performance of mandate ng bawat opisina ng ating gobyerno. And this legal opinion po ito ni Attorney Carlo Ibanez na nagsasabi din ng ganong pagkakataon. Sabi po dito ni Attorney Carlo Ibanez na may caption Presumption of Regularity, nagpapresko na naman si Alan Peter Cayetano. Kahapon po yan. Nag-live po siya ng 3 beses kung hindi tayo nagkakamali. Tanghali, kasama niya si Marcoleta. Tapos nung nagkakapalitan na ng liderato sa Senado, nag-live siya and nag-live ulit, no? Here's the thing, rather, he is questioning the Senate quorum. Here's the thing, sabi ni Attorney Carlo Ibanez, may tinatawag sa batas na presumption of regularity. Ibig sabihin, kapag ang Senate as a body ay kumilos bilang isang official institution, ang presumption ng batas ay regular, valid, at legal ang ginawa nito. No? In short, sa madaling pangunawa mga tol, pagka nagtrabaho, nagsagawa ng kanilang mandato ang isang public official, pinagpapalagay sa harapan ng batas na legal at tama po ito. Hanggat walang court na nagsasabing illegal ang ginawa, mananatiling valid ang actions ng Senate. Kaya kahit ano pa ang sabihin nila Cayetano at ng mga kakampi niya sa press con, Facebook post, or kahit anong political statement, this is the reality. What happened, happened. Nagkaroon ng session. Nag-declare ang quorum, nag-elect ng bagong Senate President pro tempore na appoint ang mga bagong officers. Sa mata ng batas, those acts are presumed valid, regular, and legal unless and until a competent court declares otherwise. Kaya ang tama, kaya yung tama na yung dakdak, sabi ni Attorney Ibanez, dalhin nyo na lang sa Supreme Court ang mga reklamo nyo. And basically, dapat ganun ang gawin po nitong si Alan Peter Cayetano. Dalhin na lamang sa Korte Suprema kung sa tingin niya, siya pa rin ang Senate President ng Senado. Ngayon, puntahan po natin ang interview kay Senator Erwin Tulfo kung saan bibirahin niya rito itong mga nagsasabi na wala daw pong quorum sa bilang na 12. Alam niyo, kung babalikan lang natin, bago natin ipagpatuloy itong interview kay Senator Erwin Tulfo, sinambit ko na ito kanina sa una po nating live streaming, kung babalikan lang natin yung May 26 session dyan po sa Senado, at kung hindi po nagpakatanga o nagpakabobo ang majority noon sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano, wala na sana tayong pinag-uusapang ganitong issue ngayon. Kasi na-railroad na nila yung pagbabago sa rules ng Senado, yung online participation.
Bakit ko sinasabi yan? Kasi nag-move to divide the house itong si Alan Peter Cayetano. Feeling aggrieved, ang minority noon na ngayon ay majority, hindi nila nagustuhan na nire-railroad ng majority noon ang pagbabago sa rules. Kaya dapat i-exhaust daw lahat ng mga procedural steps. Kasama dyan ang extensive debates, mga tol. At hindi po yung ginawa ng noon ay majority. Kaya nag-walk out po ang ilan sa minority noon. Dito maraming nalilito, no? Kahit ako nung una, hindi ko na-appreciate nung malaman ko na lamang lately na meron palang Abelino and Cuenco. Mali pala si Senator Tito Soto nung mga panahong iyon. O, di ba? Hindi nyo nakita yan, mga DDS senators. Mali pala si Senator Tito Soto nung nag-move to adjourn siya. Sabi kasi ni Senator Tito Soto, nung nag-move to divide the house, itong si Alan Peter Cayetano, I move to adjourn due to lack of quorum. Yon ang basihan. Kaya sabi ni Tito Soto, non-debatable ang move to adjourn, which is good naman talaga. Non-debatable po yon. Pero what is debatable is the quorum na hindi nakita nila Marcoleta nung panahon na yon. Bakit? Ang nag-walk out sa minority ay 10 lamang. Hindi po kasama, maraming nagkakamali. Hindi po kasama si Tito Soto, siya nga yung naiwan eh. Kaya hindi po siya kasama sa nag-walk out. Uulitin ko, hindi po nag-walk out kasama si Tito Soto. Ang nag-walk out lamang sa SB 11 ay 10, excluding ito pong si Tito Soto. Bakit siya hindi kasama sa mag-walk out? Kasi siya yung mag-move to adjourn on the basis of lack of quorum. Pero dahil nga hindi yata ito nag-iisip tong minority noon na mismong sila ay present sa pagkakataon na ang 12 ay may quorum, hindi naisip ni Loren Legarda yon, hindi naisip ni Rodante Marcoleta, hindi naisip ni Alan Peter Cayetano. Naisahan sila ni Senator Tito Soto, na graduate sa One Ball University. Joke lang sa school bukol po yon. Naisahan sila ng wisdom ni Senator Tito Soto. Kasi kung dinibate ni Marcoleta, mali ka, Senator Tito Soto. Yung lack of quorum mo, hindi mo pwedeng gamitin yan to move to adjourn. Bakit? Meron pa rin tayong quorum. 11 kami, plus 1 ikaw, 12 tayo. May quorum tayo. On the basis of Abelino and Cuenco. Kaso lang hindi nila alam ng mga panahong iyon. Kaya in short mga tol, it is either karma. Nagpakabobo ba sila o nagpakatanga lamang? Wala silang nagawa kasi sabi ni Senator Tito Soto, move to adjourn is not debatable. Pero kung ako nandoon at kung alam ko, hindi naman yung adjournment ang i-debate natin eh. Yung basis mo for adjournment. Bakit? 12 pa rin tayo dito, may quorum. Kasi nung mga panahong iyon, mga tol, present pa si Senator Jinggoy Estrada. Hindi pa siya naaaresto. Kaya 11 lamang ang majority noon dahil absent naman si Chis Escudero. No? Double whammy para sa kanila ang ginawa ni Chis Escudero. Biruin mo, nag-absent noong May 26, tapos kahapon dumating para lamang makumpleto yung 12, which is kumpleto na sana ang majority noon na 12, including Tito Soto. Nakukuha niyo yung point natin doon mga tol. Yung pagmamagaling nitong mga members ng majority, sumemplang po sa kanila. No? Ngayon, ano-ano yung mga basihan kung bakit sinasabing meron talagang precedents or mga nakalipas na pagkakataon kung saan ang 12 ay may quorum na. Bukod pa po doon sa Abelino versus Cayetano, versus Cuenco. Ito, pakinggan po natin ang pag-iisa-isa po dito nitong si Senator Erwin Tulfo, though ipinakita na po ito sa isang post nitong si Nutriban Republic na sinare ko sa inyo kanina. Ayan, maganda yan. Senator Erwin Tulfo, magandang umaga po sa inyo, Senator. Good morning. Oy, Honda Vega naman. Ikaw naman, lagi ka na lamang pawala-wala. Honda Vega, kahit nata-time out ka dyan sa YouTube, nakikita ko mga post mo dito sa StreamYard. No? Yung mga nata-time out kasi caps lock kayo ng caps lock, nawawala kayo sa YouTube pero nakikita ko sa StreamYard. Honda Vega, lagi ka na lamang absent sa classroom ni Top 1. Pumasok ka naman lagi. Papakita ka lang paminsan-minsan.
kung ibabash mo ko, dapat laging present. Di ba mga tol? Dapat laging present. On the Vega, balik-balik ka naman lagi. Huwag yung pasulput-sulput lang. Tawagin mo din si Argo. Di ko na nakikita si Argo eh. Maring Doris, magandang umaga. Opo, dako, tinan mo yung boses ni Senator Tulfo, pero di bale, kahit pagod, kailangan ma-inform ang publiko. So, ang posisyon ninyo ngayon, Senator Tulfo, bakante na rin pati yung Senate President kasi narinig ko po yung briefing nyo after the incident sa Senado kahapon. Tama po. Ang sabi nyo, si Alan Peter pa rin yung Senate President. Hindi po, Ay, wala na. Hindi na po. Hindi na po. Bakante na po yun. Bakante na. Bakante na po yun. Hmm. Base po ito doon sa Adelino and Cuenco ruling nung 1949 na Supreme Court. Hanggang ngayon po, hindi po napapalitan po yun. Number 2, yung sinasabi lang walang quorum, hindi ko po maintindihan pa rin, Yan. Alvin eh. Hmm. Baka nakalimutan na naman po ng mga kasamahan po namin, Senadora Loren, Senador Alan at Senadora Pia, na ilang beses po na 12 lang na senador ang Tama. president, nagkaroon po ng quorum. Base po doon sa journal entries ng Senado. Opo. Nililista po kasi doon yung, di ba tinatawag after yung roll call, o kanang gano'n, Aquino, ganito, Cayetano, present, di ba? Tataas ng kamay. Ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 beses po na 12 lang ang senador nagkaroon sila ng quorum. Hmm. Kaya hindi ko maintindihan bakit. At pareho po sila pong tatlo nandoon sa mga panahon na yon. Pumayag po sila na may quorum. Kaya nga po, pinapaalala ko sa kanila sa tatlong buting senador natin, balikan po yung journal entries po ng Senado noong May 21, 2008. Ito yung tinutukoy ni Senator Erwin Tulfo, mga tol eh. Kung saan si Loren Legarda mismo present, saka si Pia Cayetano, no? O, May 21, 2028, yan o, Senators, 12. Present si Loren Legarda. O, arrive after roll call na late si Alan Cayetano. Si Pia Cayetano wala on official mission. February 11, 12 ang senador, may quorum. Present si Loren Legarda. Nung May 12, May 21, late na dumating si Loren Legarda. Nitong February 11, 2009, present si Alan Peter Cayetano, si Loren Legarda, at saka si Pia Cayetano. Noong September 29, 2010, 12 lamang ang senador, may quorum, present si Legarda, present si Alan Cayetano, on official mission si Pia Cayetano. Noong May 8, 2012, present si Loren Legarda, on official mission si Alan Cayetano, present si Pia Cayetano. On May 15, 2012, 12 ang senador, may quorum, late dumating si Loren Legarda, on official business si Alan Cayetano, Pia Cayetano is present or was present. Noong May 5, 2015, 12 ang quorum o 12 ang senador at may quorum, on official mission si Loren Legarda, on official mission si Alan Cayetano, and present si Pia Cayetano. On June 2, 2015, 12 ang senador, may quorum, present si Loren Legarda, on official mission abroad si Alan Cayetano at Pia Cayetano. Kaya bakit nila sasabihin ngayon na walang quorum ang 12? Dapat naisip ninyo ito noong May 26, Loren Legarda. Naturingang ikaw pa man din yung presiding officer. No? Kasi kung naisip yan ni Loren Legarda, ni Alan Peter Cayetano, at ni Rodante Marcoleta, tapos na ang laban, mga tol. Sa totoo lang, naaprubahan ang online participation ng mga senador. Pero di nila naisip. That's how karma works, ano? No? Yung pabor para sa kanila hindi nila nagamit, tapos ngayon yung pabor para sa kanila ginamit ng majority sa ngayon. Balik tayo sa pakikinig dito po kay Senator Erwin Tulfo. February 11, 2009, September 29, 2010, May 8, 2012, May 5, 2015, May 15, 2012, May June 2, 2015. Ibig sabihin, hindi lang pala isang beses. Maraming beses na nangyari na ito. Marami. Paring Alvin, Maraming beses. pumunta po sila doon mamaya.
tingin po nila sa ikang sa journal entries po ng O, Senate. ito, uulitin ko mga tol, marami pa rin nalilito sa inyo. Tama po kayo, absent si Chis Escudero. Pero ang total numbers kasi ng majority noon na present, ay na bilang, ay 13. 'Di ba? Wala si Bato, absent si Chis Escudero, kaya ang natitira dahil hindi pa inaaresto that time, itong si Senator Jingo Estrada, 11 sila lahat. 11 plus Tito Soto, 12. Kaya dapat may quorum. Mali si Tito Soto noong May 26 nang sabihin niya na walang quorum. Nakukuha niyo na mga tol, uulitin ko. 11 kasi absent si Chis Escudero. Hindi nag-walk out si Tito Soto. Kaya pang 12 siya. Ang nag-walk out lang sa SB 11, 10. Hindi kasama si Tito Soto. Kasi siya nga yung mag-move to adjourn. Kaya kung ang sinabi ni Rodante Marcoleta, instead na questionin yung adjourn motion nitong si Tito Soto, ang sinabi niya instead, wala kang basihan para mag-move to adjourn due to lack of quorum dahil nandito ka. Ikaw ang pang-12. Pero hindi nila naisip mga tol. Kaya the rest is history. Nagkaroon ng leadership change kahapon diyan po sa Senado. Nandoon po ito. At meron pa pong breakdown nga, paring Alvin, kung yung mamarapatin, Sige lang. kung okay lang po. Sige lang. Noong May 21, 2008 po, 12 lang sila. Si Senadora Loren, late pa nung dumating. Tapos na po yung roll call nung dumating siya. Kung tutuusin po, considered absent na po yun, di po ba? Meron din po si Senador Alan Cayetano, dumating po late na after na roll call. Si Senadora Pia po, nasa official mission. Mukhang may biyahe po ito. No February 11, 2009, present po si Senadora Loren, Senador Alan. Lahat po silang tatlo, Senador Pia present sila. Pero 12 lang po sila doon sa session hall. September 29, 2012, 12 lang din po sila. Si Senadora Loren at Senador Alan, nandun po present. Si Senadora Pia, on official mission ulit. May 8, 2012 po, 12 po sila ulit. Present po si Senadora Loren, official mission si Senador Alan, si Senadora Pia, present din. May 15, 2012, ito po, arrived after roll call si Senadora Loren. Official business po si Senadora Alan. At Senador Pia, present. Merong pagbabago mga tol ay merong breaking news. Magsasagawa ng Blue Ribbon Committee hearing. Sa ngayon eto, tingnan natin kung ano magiging consequences ng action nito. Kasalukuyang naka-live ang Inquirer.net. Puntahan nga natin yung Inquirer.net. Inquirer.net. Naka-live po sila ngayon. At ito yung sitwasyon sa Senado. Kanina pong alas 9, Yan. nakita po natin siya na pumasok dito sa session hall. Pero, sumabatin po siya. At sabi niya kanina sa baba, they're my guests. Nasa guest list daw po sila. At bakit hindi hinaya makapasok yun? Yan, medyo nagkakaroon na ng tension sa Senado, mga tol. Kasi ang Blue Ribbon Committee sa ngayon, officially pahawak na po ni Senator Erwin Tulfo. Wala na po kay Pia Cayetano. Pero iginigiit nila ngayon na sila pa rin ang nakaupo. Yan. Tingnan natin. No? Tingnan natin kung ano mangyayari dito. Kasi ang utos ni Senator Win Gatchalian, the acting Senate President and Senate President pro tempore, ay mag-work from home ang mga employees ng Senado. Ngayon, ito pong ginagawa ng mga members ng minority na ngayon na magpapatuloy sa Blue Ribbon Committee. Tingnan natin kung magkakaroon sila ng stenographer, magkakaroon sila ng secretary, or higit sa lahat, maire-record po ito sa Senado, no? As part of official record. This is very interesting mga tol kasi ito ay labanan ngayon ng dalawang paksyon. Ang isa nakabase sa kanilang paniniwala na sila ay opisyal pa rin dapat mamuno sa Blue Ribbon Committee, samantala yung isa ay nakabase naman sa kanilang ginawa kahapon officially
na nagkaroon na ng pagpapalit ng liderato. Sige, mamaya na natin pupuntahan yan, pero balik tayo dito kay Senator Erwin Tulfo. Kasi May 5, 2015, 12 din po sila. On official mission po yung dalawa. Senadora Loren, Senador Alan, present po si Senadora Pia. June 2, 2015, 12 lang din po sila. Present po si Senadora Loren, official business po si Senador Alan, official business Senadora Pia. Ano po nila nirereklamo nila? Pumayag sila na may quorum na 12 lang. Kahapon kami, 12 lang din kami. Opo. So ngayon, panayang... Hindi ko po maintindihan ngayon na illegal daw. Babalik tayo dito Tandaan natin mga tol, ang presumption ng regularity nasa majority na ngayon. Sino-sino sila? Yan ay sa pamumuno ni Acting Senate President na si Sherwin Gatchalian, no? Itong ginagawa ngayon ng dating majority na ngayon ay minority kung saan nagpinapasok nila yung mga di umano'y ex-Marines, this is purely illegal na. Purely illegal na to mga tol kasi wala na sa kanila yung presumptions of regularity. Nasa majority na ngayon. Kaya let's see what happened sa mga susunod na pagkakataon. After all, wala naman tayong bagong madidinig dito mga tol. Narinig naman na natin ang mga testimonya nitong 18 ex-Marines. Narinig na rin naman natin ang mga akusasyon ni Saldico. Kaya this is for public propaganda na. No? Sa tingin ko, ginagawa na lamang po ito ng grupo nila Cayetano para maging propaganda sa harapan ng publiko. Pero pagdating sa opisyal na record ng Senado, wala na ito. No? Anyway, pakinggan natin yung naging press conference ni Senator Sherwin Gatchalian. Parang nagpapatuloy pa rin ang press conference ni Senator Sherwin Gatchalian. Ulitin nga natin. Tingnan natin kung ano ang mangyayari dyan. Hindi na. Tapos na pala kanina. Pero ito, balikan natin yung press conference niya kanina. No, siya ay willing i-extend ang kanyang mga kamay. Importante ngayon ay... Yan. Ulitin natin Ito. Pakinggan natin yung naging press conference kanina ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayan. Dito, uulitin ko lamang. Ayan, pakinggan na natin siya. Morning, guys. Yan. Pakinggan natin. Good morning. Let's go back to work. So, nagtatrabaho na ang Senado at importante ngayon ay buo ang Senado. Ako hindi ko tinitignan kung minority, majority ang tinitignan natin buong Senado. At talagang maraming nabinbin na mga batas tulad ng mga anti-hospital detention laws, yung confirmation ng 5 generals at iba pang mga batas. So, ang gusto natin ay makabalik na tayo sa trabaho. Also, yung issue natin sa inflation. In fact, sige, tuloy lang natin pakikinig na pag-uusapan pero sa ngayon mga tol, ang opisyal na may hawak na ng kapangyarihan o administrasyon diyan sa Senado, wala na sa mga Cayetano. Na kay Senate President, Acting Senate President Sherwin Gatchalian na. Malamang pinagbigyan lang sila na makapasok dito sa Senado just para lang, sige lang, total, after all, wala na rin naman visa yan. Etong ginagawa ni na Pia Cayetano ngayon, nitong si Marcoleta, nitong si Amy Marcos, nitong si Alan Peter Cayetano, nitong si Robin Padilla, wala nang visa ito mga tol sa totoo lang. This is public propaganda na lamang. Hindi, balik tayo dito kay Senator Sherwin Gatchalian. Magkakaroon tayo ng record-breaking inflation again this coming month at kailangan ma-address natin yan kaagad. At hindi pa tapos yung gera sa Iran. Dapat ganyan trabaho. Closely. At habang di pa tapos yung gera doon, makikita natin na ang presyo ng langis hindi pa bumababa. So, marami tayong dapat gawin. Ang importante ngayon ay mabigyan natin ang taong bayan ng mga solusyon para maibsan yung kanilang mga nararanasan. Marami akong nakakausap ng mga kababayan natin sa kanilang mga isipan para nakalimutan na sila dahil dito sa mga napapanood nila, nababasa nila tungkol sa Senado. Ang mensahe ko sa ating mga kababayan, hindi namin kayo nakakalimutan. Dapat ganun. Una namin yung mga problema ng ating bansa. Dapat ganun. Ang problema dito kina Cayetano, ang hindi nila nakakalimutan yung interest nila no? Tapos ngayon nagsasagawa ng hearing kuno. Wala na to mga tol
ito ay for public consumption na lamang. Wala na po ito, hindi na, kahit anong produktong malang mangyari diyan, kahit anong testimonya ang ilabas nila diyan, basically hindi na yan tatanggapin particular ng Office of the Ombudsman or ng Department of Justice. Kasi this is not official proceedings, no? Hindi na sila ang Blue Ribbon Committee members and chairperson. Kung sino man yung nakaupo ngayon diyan, hindi na sila officially. Ang official members and chairperson ng Blue Ribbon Committee as of yesterday ay si Senator Erwin Tulfo, ang chairman po nito. Patuloy natin pakinggan si Senator Sherwin Gatchalian, ang ating acting Senate President. At sisiguraduhin namin na yung kanilang mga nararanasan ay mabibigyan natin ng solusyon. Thank you guys. Thank you. Sir, may we know yung mandate ng pagiging acting Senate President mo. Ano yung allowed kang gawin? Ano yung limitations? Because tama pa sir, right now, ay temporarily wala pong Senate President. Yes, correct. Acting Senate President ang aking designation. So under the rules, pag wala ang Senate President, you can perform on a acting basis. Hihintayin natin yung formal election ng Senate President. May limitations ba sir? Like, can you sign documents? Yes, I can you sign order documents, all Senate staff? I can sign documents. So in the absence of a Senate President, I can perform the duties para hindi nahihinto yung administrative issues dito sa Senado. In fact, after nito, kakausapin ko yung EXECOM para masigurado na tuloy-tuloy yung trabaho natin. No? Kahit gusto namin magtrabaho. Kung Nakikita ninyo mga tol, ang administrasyon ngayon ng Senado na kay Senator Win Gatchalian na. Wala na kay Alan Peter Cayetano. Yun ang pinakamahalaga ngayon. yung support staff ay hindi naman nagpa-function, mahihirapan rin. Basically sir, lahat ng mandato ng Senate President ay kaya mo pong gawin. Correct. Allowed kang gawin. Correct. Yes. Okay. Sir, but Senator Alan Peter Cayetano said that he's still the legitimate moral Senate President. How are you dealing with that, sir? Well, kahapon nakita naman natin yung proceedings, no? At nakita natin may quorum, nag-declare ng all seats vacant, pinagbotohan yon, at after that ay bumoto ng mga majority leader, bumoto rin ng Senate President pro tempore, Secretary at Sergeant at Arms. So, all the proceedings ay in full view of the public and compliant with our Constitution. And let me acknowledge the presence of Secretary Remulla, and let me thank Secretary Remulla for being physical present dito sa Senado para ma-assure. Ay, salamat naman at nag-i-step up na itong si Secretary John Vic Remulla. Alam niyo mga tol, isa sa ebidensya na wala ng power itong si Cayetano ay ang mismong YouTube channel ng Senate of the Philippines. Tingnan nyo, nagsasagawa na sila rito ng hearing kuno nila, pero ang nagko-cover na lamang mainstream media. Yung official records ng Senate of the Philippines, wala na. Kasi, hindi na sila kinikilala bilang committee chair and members. No? Yan o. Kitang-kita nyo to mga tol. Kaya lahat ng ginagawa ngayon dito, nila Pia Cayetano, ni Alan Peter Cayetano, Rodante Marcoleta, public propaganda na lamang po ito mga tol. Wala na to. No bearing na po ito. Wala na pong silbihan sa madaling salita. Balik tayo dito po kay Senator Sherwin Gatchalian. Sure natin na unang-una, ang Senado ay tahimik, orderly, at walang untoward incident na mangyayari. Personally ako humingi ng tulong kay Secretary Remulla para masigurado natin na ang premises ng Senado ay laging protektado at orderly. Pero nababalitaan ko rin kanina papunta dito galing ng... I suggest mga tol, hindi ko naman kayo dinidiktahan. Doon lang tayo sa tama at dapat. Pero kung kayo'y maniniwala sa akin, I suggest, wag nyo na po itong panoorin. No? Yung ginagawang hearing kuno nitong sina Pia Cayetano, wag nyo nang panoorin kasi propaganda na lamang po yan. Hindi na po yan official business ng Senado. Ang official business po ng Senado, yung mga napapanood po natin, particular sa YouTube channel nito,
At ito nga po yung live stream kanina ng press conference na ngayon i-replay po natin ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Bakit ko po kayo dinidiscourage na wag nang panoorin yung ginagawa nila Pia Cayetano ngayon? Kasi panlilin lang na po iyon sa publiko. No? Abangan na lang natin sa balita kung ano po yung produkto ng committee hearing na yung kuno nitong sina Pia Cayetano. Pero yung mismong tayo manonood, kasi maya-maya lang magtatapos na tayo dito sa ating programa, baka lumipat kayo doon. I hope pag kayong lumipat, tutulungan nyo pa yung propaganda ng mga DDS para kumalat. Instead, manood po kayo kay Go Philippines, naka-live yata ngayon, at iba pang mga vlogger. Si Mark Ramos, naka-live din po ngayon, manood po kayo sa kanila. Pero sa ngayon, tapusin muna natin kung ano po yung mga pahayag dito nitong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Nasa sasakyan ako, maraming mga grupo na nag-organize, maraming mga grupo na magra-rally dito. Maraming mga empleyado tayo, no, na medyo kinakabahan. Yon ang tamang termino. Salamat dyan, Edelberto Joson. Ano? Sarsuela na lang ang ginagawa nila Cayetano dyan sa kabila. No? So we need to assess the situation. But meron coming from your colleagues or from another senator na magugulo today, sir? That's why Sec. John Vic is here. No, ito preemptive action to. Wala kaming tinuturo kung sino mang gugulo. Pero mo, kinikilala ng Malacanang si Acting Senate President Win Gatchalian, tapos mag-aasta pang Senate President si Alan Peter Cayetano. Kakapalan na lang ng pagmumukha yun. Kung grupo mang gugulo, preemptive to. No? So lahat ito ay preemptive action. Wala naman. Ay, sorry. Naka-live si Go Philippines, pero kinover niya naman yung hearing ng Blue Ribbon kuno ninutong sina Alan Peter Cayetano. I suggest wag niyo pong panoorin, mga tol. Instead, manood kayo sa mga vlogger, si Mark Ramos. Tingnan natin yung live ni Mark Ramos ngayon. Oh. Alam ko, naka-live si Mark Ramos eh. Oh. Ito, naka-live siya oh. Oh, di ba? Siya na lang ang panoorin nyo. Hindi, ganun din. Kinover din naman. I suggest, wag kayong manood, mga tol, kasi propaganda. No? O, ituloy na lang natin itong live natin. Medyo habaan natin. Baka lumipat pa kayo doon. Mapropaganda pa kayo. O, tuloy tayo rito. Samahan nyo ako, mga tol. Wag na kayong manood doon sa hearing kuno na yan, na Sarsuela kung tawagin, nitong sina Cayetano. Sen, balikan ko lang yung ano. Hindi pa kami nakakapag-usap, but I plan to extend my hand to all the senators, no? Whether majority, minority, but of course in this case the new minority. At importante ngayon, buo ang Senado at nagtatrabaho ang Senado. No? So marami rin naman sa mga minority, mga personal na kaibigan natin, si Senator Joel Villanueva, Senator Marcoleta, mga personal na kaibigan natin. So I would appeal to their hearts na magtulungan tayo para dito sa... Diba napakaganda nung mensahe ni Senator Sherwin Gatchalian? Siya talaga naglalayon siya ng pagtatrabaho at pagkakaisa. Etong mga Cayetano, iba eh. Ang nilalayon po nito, propaganda para pabor sa mga Duterte. Bakit ba ginagawa nila Cayetano ngayon, yung ginagawa nila na yan? Lahat yan, naratibo para sa mga Duterte. Guluhin, partikular, ang paparating na impeachment trial nitong si Sara Duterte. Pero naniniwala ako hindi sila magtatagumpay. Anyway, anong masasabi ninyo dito sa ating pinag-uusapang topic, mga tol? Maya-maya, baka mag-live tayong ulit. Samahan nyo po akong muli. Maraming salamat. I-comment nyo po ang inyong saloobin. Tanungin ko lamang kayo bago tayo magtapos. Ano? Anong masasabi ninyo kay Alan Peter Cayetano na sobrang kapal ng muka, ayaw talaga bumitiw sa pwesto? Paki-comment nyo naman dyan po sa chat area. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.